A Day in My Life as a Work From Home Mom Solo Parent Edition. Good day everyone! Today is October 31st and the end of the month. Let's grab some coffee first to start our work day, and na-realize ko na wala pala kaming holiday, so I gotta work tomorrow on the 1st. I finally got on hand nitong outside coffee that you suggested, and nakita ko ito sa 7-Eleven. Maliit lang ang available doon kaya binili ko na rin lang, and in fairness masarap nga siyang ipares sa kape. I just added caramel syrup and white mocha sauce and my coffee is ready, and it's time na ulit para magtrabaho. Natawa ako sa post ko last time about my Jejemon post, and I think we really go through a phase, and as we grow older, nag-i-evolve rin tayo and we change. May it be good or bad for now, but it's important that people change. If after 10 years you are still stuck with where you are, didn't see any progress, then you are in a dangerous place. The only way to grow is to get out from your comfort zone and try the unknown, break away, and welcome the possibilities and new beginnings. So gumaduate na ako sa pagiging Jejemon na hindi yata makarelate ang Gen Z. But looking back, as cringy as it is, I find it funny that we go through a phase in our lives na nagpapakatanga tayo sa isang tao. Because that's what my post is all about. But we move on, and sabi nga nila, God removed people from our lives because He hear conversations that we did not hear. Anyway, it's Jeff Yuno's celebration today, so I just prepared his breakfast para maaga siya makapunta sa school, and pinasuot ko na siya sa kanyang costume. Egypt ang chosen costume na because wala na talaga kaming mahanap ng costume sa Japan, and that was a last minute decision at buti na lang umokay naman siya. Nakalimutan ko talagang bumili ng costume niya, and we ran out of time kaya nag-rent na lang kami. After his breakfast, we sent him sa school with cookie at tinawagan niya ako after na need ko raw pumunta doon sa event. So after ko magtrabaho ay dali-dali rin ako naghanda para umalis. Partida, wala pa akong tulog niyan from my shift, and I gotta do it for my son kasi wala nang ibang a-attend, and these are the times na need talaga niya ang presence ko. He was so happy to see me at na-worry pa siya na baka ma-miss ko ang performance nila na matagal na nilang pre-practice. Either way, proud pa rin ako sa kanya at umabot naman ako. The program took more than 2 hours, and nung matapos na, dumiretso na lang kami sa Jollibee para mag-lunch dahil I was sleepy na at kailangan ko pang matulog dahil kailangan ko pang magtrabaho mamaya. I slept for 3 hours and woke up at 3 p.m. na, and pagbaba ko nga ay ang kalat na sa bahay. So kung magtatanong kayo ano ang ginagawa ni Jeff habang natutulog ako, yan, nagdo-drawing or minsan naglalaro siya. I had to do a little cleaning at mag-ayos ng mga kalat sa bahay dahil nasi-stress ako pag marami akong nakikitang gamit na kahit saan lang nakalagay. Si Cookie naman pinatabi ko muna para makapag-ayos ako ng maayos at nakinig naman siya. Obedient man niyang palangga ko. Hindi naman ganun kakalat ang bahay kaya madali lang rin ako natapos maglinis. Wala rin akong plano mag-todo linis today dahil pagod pa ako kanina. Basta matanggal lang ang kalat at alikabok goods na yan. Judgmental pa itong si Cookie at binambastic side eye ako habang nagliligpit ako ng gamit sa bahay, oy. At ayan, madali lang din siyang malinis, mga konting bagay sa bahay, mas madaling linisin. Nag-relax na lang ako sa sala habang nanonood ng series at nagkipaglambingan kay Cookie. Na-appreciate ko rin talaga siya dahil hindi rin niya ako dinidistorbo sa tulog ko. Nung hapon na, it's time na naman na mag-dinner at gagawa ako today ng hot pot. Pero kakaiba ito dahil hindi ito ang usual hot pot na ginagawa ko. I use cabbage and these beef strips I bought sa Korean Mart and just stack it alternately to form it like this. Then hiniwa ko na siya at inarrange sa electric cooking pot ko. Ito yung paborito kong gamitin kapag nag-hotpot ako kasi pwede kong ma-regulate ang init at gusto kong mainit pa talaga ang sabaw habang kumakain kami nito. I also added ramen noodles at yung broth na ginamit ko ay yung seasoning lang ng noodles and just added water. While hinihintay ko siyang maluto, gumawa na rin ako ng paborito kong peanut sauce. Ito talaga para sa akin ang nagpapasarap lalo ng hotpot kaya dapat present talaga to kapag naluluto ako nito. Naghiwa rin ako ng papaya na hinog na as our dessert.
Nakaabang lang si Cookie sa akin habang naghahanda ako ng aming ulam at nung kumulo na, nilagay ko na sa mesa at kumain na kami. Napaka-perfect talaga nito para sa akin at habang nag-i-edit ako, nag-crave din naman ako ng hot pot today. Gusto ko ulit magluto nito. We had a really great meal at busog na busog ako nito. After our dinner, nagpatuloy si Jeff sa kanyang ginagawa habang naghuhugas ako ng plato at tinitingnan ko yung drawing niya. Ang hilig talaga niyang mag-drawing ng cartoon characters at sinusunod niya. After that, ay gusto ko nang magpahinga ulit dahil pagod pa rin ako and it's end of the month where usually nabibisa rin talaga ako sa mga reports na kailangan kong gawin. It was a busy day but it was a good one. And thank you so much for watching. Bye!